Hi, I'm back. This time, ang lectures natin is how are we going to introduce early feeding sa mga biik para ma-maximize natin ang kanilang growth potentials, plus yung mga inahin natin hindi masagad, so much so na mabilis siyang magbalik landi after weaning. So may mga ibibigay tayong instructions after natin ipapakita yung mga bagay na dapat natin gagawin. Yung mga dapat nating gagawin in preparation for early feeding ay we will have to prepare foster milk, pork milk, or any milk preparation para sa mga biik. And isama na rin natin yung dextrose powder and booster feeds, kung anong mga nakasanayan nating mga pinapakain natin sa biik at an early age in life. So ngayon, pagka na-prepare na natin yan, ang gagawin natin is day 1, day 2, day 3, we make sure na mamamaximize natin yung absorption ng colostrum. By doing so, mai-introduce natin sa biik ang magandang benefits ng colostrum for improved resistance sa lahat ng mga potentials na mga sakit. Now, after that, say 2-3 days, we are going to slowly introduce ang gatas sa mga biik, yung na-mention earlier na foster milk na sinamahan ng dextrose powder. Ang pinapagawa ko dyan is using a disposable syringe, say yung 3 ml, tanggalan natin ng karayom, then we're going to prepare the milk with dextrose powder. Itong dextrose powder na to is magsisilbi na parang asukal, but the very main purpose of that is para dagdag anti-stress sa mga biik natin, because during those times ang mga biik natin ay very prone sa stress. Now, pag na-introduce na natin yan, nagawa tayo ng gatas with the dextrose powder, hihigupin natin ng syringe, isa-isa nating ipapatak sa dila ng biik, and allowing the biik na siya ang lunok ng gatas na pinatak. Never ever pilitin na ipasok sa lalamunan at saka doon mo i-squeeze yung gatas, kasi there are chances na baka pumasok sa baga, and then pwedeng magiging dahilan ng disgrasya or magiging ikamamatay ng biik natin pagka napasok yung gatas dun sa baga. Now, upon doing this, introduce natin si biik sa gatas para masasanay siya. Then after that, prepare tayo ng kawayan, in which makikita ninyo mamaya sa video na yung kawayan, we will pahigain natin, buksan natin ng konti sa ibabaw para makaka-hold lang siya ng liquid, the more liquid na pwede. Tapos after that, kung pwede, sana isasabit natin siya doon sa gilid na saan hindi maaabot ng inahin high enough na hindi mahahapakan. Gusto din naman natin na ang pagpapakain natin sa mga maliliit na baboy ay malinis, dahil at that age napakaliit pa nila, they're still babies. So the most sanitary way na pwede nating magawa is pagpapakain natin sa kanila is lilinisin natin, and ang isa sa pamamaraan is huwag nating hayaang naaapakan nila. So isasabit mo sila, eksakto lang yung nguso makakaabot doon. Then pagka na-introduce natin yung gatas na ginawa natin, we're going to do sa pagtimpla ng gatas, ilagay natin doon sa kawayan na kung saan is
nasanay na yung biik sa lasa ng gatas. Now, ngayon, pag nailagay na natin yan doon, there are chances na si biik, during times na nag-aagawan sila, iisipin nila na bakit pa ako makikipag-agawan doon, meron naman doon, mas mabilis ako mabusog. At the same time, after niyang mabusog doon sa prepared nating gatas, sisilip-silip yan doon sa nanay. Then, pag nakita niya may nababakante, tatakbo siya doon para dumede. The same thing, yung mga nakadede doon, tatakbo din doon sa kabila, sa gatas na preparation. Dahil may mga kakaiba silang satisfaction na nakukuha doon sa prepared nating gatas. Now, ngayon, the day after tayong gumagawa ng gatas, susunod na natin yung booster feeds. Yung booster feeds, kukuha tayo ng isang kurot ng feeds. Ihahalo natin doon sa tinunaw nating gatas. Now, itong tinunaw nating gatas ay ilagay natin doon, i-dilute natin. Then, next nating pagtimpla, yung isang kurot natin, gagawin na natin 3 kurot. Yung sunod natin is gagawin natin 5 kurot. Yung sunod, padami ng padami ang ilalagay natin until such time na yung gatas na preparation natin is nagiging parang malapot or nagiging lugaw. Or in some sense, parang Cerelac na siya. So, yun ang magiging gawain natin. And we just make sure na yung gatas natin na ginagawa hindi lalampas ng 3 to 4 hours. Otherwise, mapapanis and hindi magiging maganda para sa mga biik natin. Now, pag ginawa natin yan, ang biik is ganun, they go to the nanay pagka tumatawag si nanay, and yung iba doon hindi makakasingit. And this has been proven effective, lalo na doon sa mga experience ko with saw na ang biik ay 20 and then yung dede ay 14, 12. So, yun. With that, dito sa ipapakita kong picture sa inyo mamaya, 20 yung biik na yan, and I was able to survive all until winning na walang bansot. So, please watch, and I will try to make narrations sa mga videos na nakikita ninyo. Please watch. Ito ang mga ginagamit natin: dextrose powder, foster milk, and ito ang mga gagawin natin preparation for early feeding. Now, ito ngayon ang paggawa ng feeding trough o pakapakainan natin ng biik. Ito yung kabayan na ipiprepare natin as you have seen it na ginagawa para lalagyan nung previously nakita nyo sa video na dextrose powder and the foster milk kung saan natin ilalagay. Now, as he is enjoying what he is doing, I am too enjoying explaining it to you kung paano natin matutulungan ang mga biik natin for early feeding. We are going to introduce early feeding sa mga alaga nating baboy as I have experienced it. So ituturo ko sa inyo. Just take a look at this and then observe kung paano gagawin, and then a little later ituturo natin kung paano ang tamang proportion o sa paggawa ng mga milk preparation para sa mga biik. Now dito, patapos na yung feeding trough or pakainan natin. Ang mangyayari is, ito na sila sunod. Gawa na ng pakainan, doon natin ilalagay yung dextrose powder, foster milk, and then ititimpla natin kung saan nakikita nyo ang biik hindi nag-aagawan. Those who would like to enjoy the gatas, dun sila, and then dun ang gustong magdede, dun sila, and then alternately nagpapalit-palitan yan. Pero what is amazing there is hindi sila nag-aaway. Now ngayon, to make sure na magiging maayos tayo is itong pakainan is we will have to elevate this high enough na hindi maapakan to maintain na malinis ang kanilang pakainan at saka gawa ng gatas. No, ngayon, ang ginagawa natin dito, after several time na naggagawa na tayo, pwede na tayo mag-introduce ng booster feeds. Sa unang paggawa natin ng gatas, purely gatas. Second is maglalagay tayo isang kurot ng booster feeds.
tutunan natin sa pagkain, and then sunod is gagawin natin 3 kurot, and then after that gagawin natin 5 kurot until sa time na gumagawa na tayo. Parang lugaw or cerelac in a sense. Now, after seeing all this, sana may mga napupulot kayong mga lessons na makakatulong sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Let us just make sure na we will always have to give extra tender, loving care sa mga alaga natin para naman mabibigyan din nila tayo na magandang kita para sa ating pamilya. So this is all for now. The engineer, please do subscribe and like my videos para ma-encourage naman tayo bumigay pa ng mga more lectures na makakatulong sa backyard pig farmers. Happy pig farming. Thank you.